kausap ko kasi si Prof. Shelo nung isang araw. Sabi ko, tara pag-usapan nga natin ito. Ito lang napapansin ko. Kasi nakikita ko yung mga loyalista, yung mga supporters ni Rodrigo Duterte. Ginagamit yung mga arguments mo, Prof. Shelo, against the budget. Yung mga legitimate criticism and issues that you're raising doon sa national budget natin. Lahat yun tama. Parang pinapalabas nila, kakampi namin si Prof. Shelo. Ay, DDS na yan. Anti-Marcos yan. Sa amin na yan. I just want to clarify this once and for all. Kasi minsan hindi gumagamit ng isip yung iba o baka naman sinasadya na manggamit lang. Sino yun? Ha? Sino yung mga hindi gumagamit ng isip? Pag-isipan nila kung sino sila. Pero ano yun? Okay. Ayun na. Teka lang, Prof. Shelo, medyo kinabahan ako. Gumanon siya. Nakita mo yung ano niya, yung gesture niya. Mukhang... Gusto mo maging sisig o bopis? Matanggalan ng kuko. Prof. Shelo, ano lang ako, mensahero lang ako, please. Kumpleto ba yung kuko mo? Game. Pero you see, nakikita mo yung mga Ayan, paki-clarify lang. Tsaka nakikita mo ba yung mga ganyang comments on social media? Well, alam nyo sa atin, syempre iba yung usapin ng mga trolls tsaka yung mga talking heads nila kasi yan ay may political agenda sa paggamit ng mga taong naglalatag ng iba't ibang issues, no? Halimbawa, nakakatuwa nga yung ibang talking heads nila ngayon ay sinusulong na bigla at suportado na si Kong Manuel na dati ay nire-red tag nila, 'di ba? So yung mga leaders siguro ng kabilang grupo ay medyo mag-iisip ka kung ano yung agenda kapag ganyan ang ginagawang pagkilos. Pero sa taong bayan, ako naman ay napakalinaw na dapat issue ang tinitingnan. Meron akong theoretical basis meron akong strategic framework dun sa ginagawa ko ngayon. And I will explain it. Pero umaasa din ako sa mga kababayan natin na kahit na yung iba ay nagpahayag ng loyalty nila sa iba't ibang politiko na sana bahagi ng pagkakaroon natin ng pag-asa sa bayan ay pagkakaroon ng character development. 'Di ba? So kahit na nagpahayag sila ng pagsuporta sa dating Pangulo or sa kasalukuyang Pangulo dahil binoto din naman nila yun 'di ba? Mas maging malinaw yung pagtingin sa mga usaping panglipunan kasi at some point interes ng taong bayan yung kailangan nating isulong. Lagi ko rin naman nililinaw na ako ay hindi sumasang-ayon sa kahit kaninong politiko. At ang pinagbabatayan ng ating mga usapin ay dapat yung mga issue na tumatama sa atin. Ngayon, yung usapin na bakit hindi ako nananawagan ng impeachment, nanawagan ako ng impeachment. Dahil sinabi ko nga na hindi sapat na mag-move on lang. Dapat may hustisya. Hindi po maisasaayos ang sistema natin. Magiging paulit-ulit lamang ang pagluklok ng mga korap na politiko kung hindi tayo magkakaroon ng hustisya sa Pilipinas. So bahagi po yan ng panawagan natin. Doon naman sa usapin ng impeachment, ako ang pinapanawagan ko pa rin, babalik yung kay Speaker Romualdez, no? Yung favorite character ko of the government. Kasi nakuha na nila yung budget na nila, na-insert na nila lahat ng pork barrel nila. Sino ba yung dapat na kumikilos para magpataw ng hustisya dito sa mga inilatag na mga hearing sa Kongreso, di ba? So parang ang dating sa akin, niloloko niyo yung taong bayan, inaliw-aliw niyo kami sa napakadaming hearing. Pinakilala niyo sa amin si Mary Grace Piatos. Tapos hindi nyo gagampanan yung task na inilatag sa inyo ng konstitusyon kung paano i-weed out sa government yung mga politiko na imbis na nakakatulong ay dapat talagang tanggalin. Hindi nyo ine-exercise yung mandato nyo sa konstitusyon, no? Kaya ako, ang pressure point ko pa rin dyan, hindi kay VP Sara kundi kay Speaker Romualdez at kay President Marcos na naduduwag. Yun. Okay, ito lang. May babasahin lang ang comment na napaka-importante. Kailangan basahin natin ito. No? Yang si Prof. Magno, hindi yan bias. Hindi katulad niyang si Esguerra at Llamas. Okay. Wala naman akong problema. Totoo naman. Wala naman akong problema sa comment mo. Ang problema ko lang ungrammatical Ilang beses ko ba sasabihin na ang bias na noun nami-misuse mo bilang isang modifier or adjective.
Ayan. Okay. Pero malinaw yung posisyon ni Prof. Shelo pagdating dyan sa impeachment. Actually, malalim. Ang ganda yung Mm. pagkakapaliwanag mo. Ito pala, kikwento ko na sa inyong dalawa. Alam nyo ba, nakausap akong congressman, Oh. umamin sa 777. Ay, hindi 30-30-30 yung nakukuha niya, 777 lang. Yun yung basic eh. Yung 777. Sabi niya, So basic totoo lang siya, yan. hindi siya malapit dun sa powers that be. Ito pa yung matindi. Umamin on record. Dito, nasa show? Abangan nyo. Ganon. Sino yan? Ayan, Actually, abangan. Si Kung kaya, si kakasalita ko Kung Percy. dyan. Yung mga tao, pinapadalan ako ng documentation eh. So, pag binigyan sila, may mga pinapapirmahan sa kanila, blanco, o kaya nakalagay, charge to the account of congressman. Ayan, pinapadala sa Si akin. Kung kaya, si Kung Percy kaya, 666. Bawal na siyang pumunta sa Amerika kasi ang gender sa Amerika ay babae at lalaki lang. Dalawa lang. Siya papapasukin. Dalawa lang. Sinabi yan ni Orange Guy. Yes. Okay. Mukhang natamemi na naman si Senator, no? Are you satisfied with the response? Is that Hindi, enough? ayokong mag-comment doon sa dalawa na lang. Hindi yun ang issue. yung paliwanag ni Oo. So ngayon, ito pa pala yung aking strategic So hindi ako namimili kasi yung mga iba nagsasabi na dapat unahin muna yung impeachment. Huwag masyadong tira ng tira sa administrasyon na to. O kasi ang take ko dyan ay inaaliw tayong masyado na administrasyon na to. Yan, nilalatag yung mga issues ng mga Duterte. Tapos wala naman silang ginagawa para bigyan tayo ng hustisya dito sa mga krimen na inilatag nila na commit ng mga Duterte. But at the same time, sinisira nila yung mga institusyon ng gobyerno para ipako naman nila, i-sustain naman nila yung kanilang power. So medyo, for me, hindi strategic yun eh. Ginugulangan tayo ng mga Marcoses kung tututok lang tayo sa mga Duterte because before we know it, hindi na nga nila tayo binigyan ng hustisya sa mga Duterte. Aba, wala tayong PhilHealth kasi kailangan nating mamalimos sa kanila. Wala tayong 4Ps kasi ginawa na nilang akap. Yung buong funding mechanism ng gobyerno ay na-redesign para maging busabos ang, pasensya na kayo, gabi na dami ko na kasing meeting. Kaya medyo mga agit yung mga words ko eh. Parang busabusin ng parang mga iba yung init ng ulo mo, Prof. Shelo. Nagkamali yata ako sa pag-imbita sa'yo. Ang Pasensya ka na. traffic kasi eh. Ngayon wala siya nakitang ganyan ka-agit Medyo... Pasensyahan nyo na traffic Nagsimula. ako. Tapos sabi ni Christian 9:30, nalate ako ng 10 minutes. So medyo na-stress ako dun. Nalate Talaga, ako. Ajit, nagsimula sa sisig. Tapos Yung kuko. Huwag mo kalimutan yung kuko. medyo Ajit talaga yun. tapos i-Ajit po pa na binabalatan ko siya. Talagang Hindi, wala. Siya nag-bring up pala ako sabi ikaw, Senator. Ako kasi nakikita ko yung mga propagandist ni Duterte, ginagamit yung ilang mga niya. Ginagawan nga siya ng quote cards eh. Di ba sinabi ko sa'yo, Prof. Shelo? Sabi ko sa'yo, pag-usapan natin to para i-clarify once and for all. Mahirap naman kasi, kasi yung dinidiscuss ko rin to sa mga presentation, di ba? Yung political polarization natin nag-iba eh. Iba yung polarization natin ng 2022 kumpara sa polarization natin ngayon. Dito nag-aaway lang talaga yung team kadiliman tsaka team kasamaan. At talagang ginagamit nila yung mga balang pwede lang gamitin. Yun yung opening ko rito kanina. Kaya dapat hindi Sa speech tayo ko rito. magagamit lamang tayo kung kakampi tayo dahil doon sa mga idolo natin. Kaya ang pinaka-recourse natin ngayon, evidence-based. Tingnan nyo kung ano yung nilalatag na mga katotohanan sa atin. Gamitin natin yung utak na binigay ng Diyos sa atin kasi pag di natin yan ginamit, ay baka bawiin yan ni Lord. Dapat talaga hindi tayo nagpapagamit sa mga nagbabangga ang kadiliman at kasamaan. Tama yan. Dahil kung hindi, magiging paulit-ulit lang talaga. Hindi ba kayo napagod? Diba, kayo na nga yung sabi na post-EDSA, walang nangyari. Totoo naman. Di ba, nirally-rally natin si ERAP. Pinardon ni GMA. Tapos nag-mayor pa, nanalo pa uli. Uy, iko-correct lang kita, Prof. Shelo Pardon swiftly. Na swiftly pa. Hindi tayo nagpapagamit, kaya ang alternative, revolutionary government. Uy, wag yan. Wag yan. So, tayo lang po ang magpapalaya sa ating mga sarili kung di na tayo magpapagamit sa mga politiko.
The only way to do that, gamitin natin yung at saka yung puso natin. Pwede bang sa'yo naman galing, hindi ako DDS? Hindi ako Pakiulit. DDS, hindi ako BBM. Kung si Lenny ay magkasala, pananagutin ko din yan. Yan. Diba? Yun, no? Yan. Yun naman yung thinking dun eh. Kasi nga nagbabayad tayo ng tax. Value for money, money po. Pag bumili ka ng kamatis, ayaw mo ng kamatis na bulok. 'Di ba? Alangan naman dahil best friend mo yung nagbenta sa'yo, tatanggapin mo yung kamatis kahit bulok. Di ba ibabalik mo? Oh, ganun lang yun.